Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go! Hello guys! Welcome back again to my channel! Ito guys, meron tayong isuruin dito at pag-uusapan. Isang nauuso ngayon, itong eSIM. So pag-uusapan natin dito kung anong advantages and disadvantages na paggamit ng eSIM. Lalo-lalo na itong smart eSIM. So pag-aralan natin at suriin natin. Pero bago yan, baka naman di ko pa kayo friend sa YouTube. Please click the subscribe button and also the bell button para naman ma-notify ko kayo kung meron akong bagong video. And also share and like sa mga mahilig sa SIM, sa smart, at gusto ng connection. At sa mga nandyan na gusto lamang magsuri, pwede rin mag-register, magsuri. Maganda nga yan, marami nagsusuri sa sari-saring application na lumalabas sa ating internet world. And again, dito commercial para sa smart eSIM. Sadya lamang sinusunod natin ang mga bagong technology sa ating internet world. Kaya, let's go na! So ayan guys, nandito tayo sa website ng Smart. So pag-usapan na natin yung eSIM. So ano ba yung eSIM at ano ba pagkakaiba nito sa regular SIM card? So yung eSIM po ay wala kayong makikitang actual na SIM card o wala siyang physical na card kagaya ng ginagamit natin ngayon na ini-insert natin sa ating mga mobile device. So yun po yung pagkakaiba. Unang pagkakaiba niyan, yung isa po ay wala tayong mahahawakan. Okay? Yung isa naman mahahawakan natin dahil meron nga po siyang physical appearance o yung makikita talaga natin na ini-insert natin sa ating mga cellphone. Yung po yung mga regular SIM card. Okay? Sabi dito, pwede natin mabili itong eSIM na to. Sabi yan, get your smart prepaid eSIM today. Okay? So, pwede na lang i-deliver yan. Sabi yan, now with email delivery. Click na lang itong buy now. Or, kaya naman, pwede nyo yan i-download. Alam ko, pwede na siyang i-download ngayon through website. So, pag-usapan na natin yung eSIM. Sabi dito, what is an eSIM? An eSIM is a digital SIM card. Yan, sabi ko kanina, digital SIM card po siya. Wala po siyang physical SIM card embedded directly into a mobile device. It allows you to activate a smart cellular plan without using a physical SIM. So, yan po yung sinasabi ko kanina. Wala po talaga tayong makikitang physical SIM. Pag tayo bumili, makikita natin ay invisible siya. Okay, hindi natin siya makikita. Sabi ito, the eSIM is pre-installed and ready to be activated in compatible devices. So, yan. So, ito, meron po nakalagay dito, compatible devices. So, ito po yung, so yan guys, ito yung isa sa mga advantages at disadvantages ng magkaroon ng eSIM. So, lately, bumili ako ng eSIM, hindi ko muna na-check ito. So, medyo nagsisi tayo dahil hindi natin nagamit yung eSIM. Kaya naisip ko na i-share sa inyo to, baka kasi sakaling nag-iisip kayo na mag-switch kayo sa eSIM. So, sabi dito, Smart approved eSIM capable device as of September 2023. So, lately lang po ito. So, updated po ito. No? So, check nyo po yung inyong mga cellphone kung nasa listahan po kayo. Sabi dito, if you do not see your device on the list, please visit device manufacturer's website to check if it is eSIM capable. So, kung wala sa listahan yung inyong cellphone na gamit ngayon, punta po kayo sa website ng inyong mga cellphone. Okay, para ma-check nyo po kung pwede siya sa eSIM. So, ito po, meron dito mga iOS, mga Apple, yung mga hindi po lahat ng Apple ay capable po sa eSIM. So, check nyo lang po dito yung inyong hawak na mga Apple cellphone. Sa Android naman po, yan, meron din namang Huawei, may Oppo, at mostly ay Samsung. Yan. So, medyo marami-rami rin po yung Samsung. Check nyo po kung nandyan po ang inyong gamit na cellphone. Kung wala po dyan, wala po tayong magagawa. Ang gagawin lang po natin, punta po tayo sa website ng ating cellphone na ginagamit at i-check po natin ang ating cellphone kung capable siya sa eSIM. Or, tawagan nyo po yung manufacturer para po malaman natin kung capable siya. Pag hindi siya capable, ang choice na natin, bumili ng bagong cellphone or mag-stick po tayo sa physical na SIM card. So, ito po yung unang advantage
ng pagkakaroon ng eSIM. Kung bago po yung ating cellphone, pwede tayo mag-avail ng eSIM. Disadvantage, kung luma po yung ating cellphone na hawak o lumang modelo, hindi po tayo pwede mag-switch sa eSIM. So kung nasa listahan po ang ating cellphone sa listahan na pwedeng gumamit ng eSIM, sabi dito, depending on the device, you may add multiple eSIM profile with 1 to 2 active mobile numbers at a time. So ito po kagandahan, advantage ng eSIM. Kung nasa listahan po yung ating mga cellphone, nakita kong listahan, pwede tayong gumamit ng multiple eSIM. The Smart Prepaid eSIM has the same preload value as regular Smart Prepaid SIMs with up to 21 GB of data at 99 SRP. So ito po yung presyo, napakamura lang, 99 pesos, kaya lang, di nga siya pwede sa lahat ng cellphone. So ito po yung advantage na magkaroon ng eSIM. So ito na po yung advantage or advantages pag tayo po ay nagkaroon ng eSIM. Una, sabi diyan, convenient delivery. Avail via smart online store and get the QR code via email. So kung kayo po ay tinatamad na pumunta ng mga store, lumabas sa bahay, pwede na siyang ma-avail o ma-purchase through online. Hindi na kailangan na pumunta sa mga tindahan pa dyan, sa mga mall. And pangalawa, ang advantage ay easy activation. Sabi niya, simply scan the QR code to start using smart device. At isa pa, meron pang promo. Enjoy Smart's prepaid call and text and data promos. And at isa pa, enjoy the Philippine Best Mobile Network. Okay, siyempre, pinipromote nila yung kanilang smart. Okay, pinopromote na nila kanilang product na smart. Siyempre, pag naka-smart ka, malakas yung network mo. Okay? Halos buong Pilipinas ay merong smart. So ito po yung paraan para po tayo magkaroon ng eSIM kung tayo po ay ready na. Okay, nakabili tayo ng bagong cellphone or nasa listahan po ang ating mga cellphone models. Okay, o cellphone device sa listahan na pinakita ko. Step 1, add prepaid eSIM via email to your cart. Yan. So, pwede po tayong gumawa ng ating accounts sa smart website. Pangalawa, enter your mobile number and email. Input the email verification code. Talagay nyo dito. Yan, yung OTP, and then click nyo po itong next. Para naman po mag-activate. Pag-activate, simple lang po, no? Pwede siya mag-activate. Meron siyang instruction dito through via Android or iOS sa mga Apple. Pag Android po, sabi dyan, scan or upload a screenshot of the QR code and click mobile plan. Yan, ganyan lang, kasimple. Okay? Step 2, click phone or wearable to download the mobile plan. And step 3, Smart eSIM successfully activate. Pag activated na po yan, makikita po natin sa ating SIM card manager yung eSIM. Kaya nga po, check nyo yung inyong mobile. Kung wala sa listahan, baka naman po pwede talaga yung eSIM dyan sa inyo. Okay, makikita nyo yung eSIM. So, makikita nyo yung eSIM. Ang ginabit nyo ay dalawa, eSIM 1, eSIM 2. So, meron dito mga frequently asked question na pwede nating mapag-aralan bago tayo bumili ng eSIM. Ito madalas to. What should I do if accidentally deleted my eSIM or QR from my email? Yan. Halimbawa, nabura yung email galing sa Smart. Paano na? Sabi yan, please check your spam, junk folder for the eSIM QR email. Okay? If the QR is not in your inbox, spam, junk folder, send us following information at m.m Smart Communication or on Twitter at Smart Cares. So, pwede po tayong humingi ng tulong sa kanila in case na ma-delete po yung email nila na naglalaman po ng ating QR code ng ating eSIM. So, yan po, no? Pwede naman pala. Hindi siya agad nawawala. Hindi kagaya ng physical SIM card. Pag nawala yan, wala na. Okay? Pero pwede pa rin pala. Pwede tayong pumunta sa mga smart store para mapalitan po yung ating SIM card. So, malaga to. Sabi dito, how many eSIM can I install in my mobile device? Mobile device allow up to 8 to 10 eSIM. So, ito yung kagandahan po, no? Isang advantage, pag eSIM po ang gamit natin, pwede tayong mag-install up to 10 eSIM. Hindi kagaya ngayon, pag ang gamit natin lang yung regular phone, usually hanggang 2 lang na SIM card ang pwede natin gamitin. Ito, hanggang 10 pwede. Pero, sabi niya, but you can only use 2 active mobile number in your eSIM capable device at a time. So, hindi pala pwedeng yung 10 na kinabit natin o 8
ay sabay-sabay silang gagamitin. So, up to 2 lang po. Ayan guys, nakita natin ang disadvantage at advantages ng eSIM. Maganda siya guys, itong eSIM. Kaya lang, pili lang ang cellphone na pwede. Hindi pa siya lahat-lahat ng cellphone pwede. Pagtingin ko sa lista ng mga mobile phone, parang mga medyo mamahalin yung nakalagay doon na mobile phone. Kaya pala nung bumili ako, lately lang, ay hindi ko magamit yung eSIM kasi yung palang cellphone na gamit ko ay walang features para sa eSIM. So, disadvantage para sa akin, advantage para sa mayroong mga mamahaling cellphone. At isa pang advantage, pwede tayo mag-install up to 10 eSIM. So, up to 10 numbers yun. Hindi kagaya ng ating mga regular phone, hanggang 2 lamang po, mostly, ang pwedeng ilagay na SIM card. Hanggang dyan lang po ang ating topic, ang eSIM, advantages and disadvantages. Bye-bye! Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go!